Magandang araw mga kabayan, good news kasi dumating na yung bago nating stock ng Lana kontra Aswang. Kung mapapansin nyo, matagal tong nawala kasi matagal din siyang ginawa ng mga Antingeros del Negros at ngayon dumating na siya. Ito yung bagong lalagyan, no? Sobrang ganda niya. Ito yung kumukulo kapag merong aswang o masamang nilalang at elemento sa paligid. Binasbasan to ng mga Antingeros del Negros at nilagyan nila ng San Benito para mas maging mabisa yung gamit. So, dalawa yung available nating lalagyan. Pero pareho lang naman to mga kabayan. Pareho lang naman siya. Kung ano man yung dumating sa inyo. Pero yun, available na to. Hindi ko siya masyadong hinahawakan palagi kasi iba yung pakiramdam kapag hinawakan nyo tong Lana kontra Aswang. Pwede din tong panghilot. Pakita ko sa screen kung para saan siya pwede gamitin. Yan, basahin nyo na lang. Para sa mga interesado, nasa comment section yung link. Mag-message lang kayo or pwedeng mag-order sa Shopee. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lito. Walang eksaktong taon. Kanlandog Murcia. Nang mga panong ito, nasa pangalaga ng kanyang tiyuhin itong si Lito. Iniwan ito ng mga magulang simula ng sanggol pa lamang at ang tiyuhing si Octavio na ang nakagis ng ama. 12 taong gulang pa lang si Lito, ngunit banat na ang katawan sa pagtatrabaho. Strikto ang tiyuhin pagdating sa mga gawain, lalong-lalo na sa bukid, dahil ito ang kanilang ikinabubuhay. Tandaan mo, Lito, kailangan mong matutunan ng lahat ng ito dahil walang ibang makakatulong sa'yo sa oras na mawala na ako. Wika ng tiyuhin. Ito ang kadalasang sinasabi niya sa binata sa tuwing nakikitang nahihirapan o napapagod na ito. Opo, Papang Octavio. Alam ko naman po yun eh. At saka wag po kayong mag-alala. Kapag nawala na kayo, aalagaan ko po si Ningas. Pati na din yung iba pa nating mga kalabaw. Tugon ni Lito. Magaling, Lito, pero hindi mo dapat alalahanin si Ningas dahil isa siyang malayang hayop. Tugon ng tiyuhin. Bagay na hindi lubusang maunawaan ng binata. Po, ano naman po yung ibig sabihin nun? Tanong ni Lito. Malalaman mo din ang lahat pagdating ng panahon. Yun ay kung handa ka na. Sige na, tapos na ang pahinga. Kunin mo na ang mga kalabaw at magsisimula na tayo mag-araro. Mahinahong tao itong si Octavio. Mabait at mapagkumbaba. Sa sobrang kabaitan, kadalasan itong naaapakan ng kanilang mga kababaryo. Isang hapon, habang naghahakot ng mga inaning gulay, dumaan ang ilang kalalakihan at batay sa kilos. Napagtanto ni Lito na lango sa alak ang mga ito. Sinadyang sipain ng isa sa mga kalalakihan ang kaing nagkakarga ng karosa ni Octavio at binatukan pa ito. Akmang kikilos na sana si Lito nang bigla siyang tignan ng tiyuhin. Anak nang, hindi ka ba talaga nadadala? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tanggalin mo ang basurang ito sa tuwing dadaan ako? Wika ng isa sa mga kalalakihan na itago na lang natin sa pangalang Mando. Manong Mando, sumusobra ka na. Hindi na tama yung ginagawa mo. Pasalamat ka, pinagbibigyan ka lang sa lahat ng kabalbalan mo. Wika ni Lito. Bakit ha? Ano magagawa mo? Pinagtatanggol mo yung lampa mong tiyuhin. Sige nga, tignan natin ang tapang mo. Alam mo, Octavio,
Turuan mo ng mabuting asal tong pamangkin mo ha! Tugon ni Mando. Hayaan nyo na yan. Bata yan eh. Huwag yung sabihing papatulan mo pa yan, Mando. Pati bata ba, hindi mo papalusutin? Wika ni Octavio. Kailangan putulin ang sungay ng batang to habang maaga pa para hindi na makapanuwag. Maigi nang matutunan niya ngayon pa lang kung saan kayo nalulugar. Mga basura kayo, kaya dapat ganito yung trato sa inyo. Tugon ni Mando. Kagad siyang dumampot ng patpat. Naglakad papalapit kay Lito na labis niyang pinagsisihan. Nakatayo lang ang binata at nag-aantay kung ano ang gagawin sa kanya ni Mando. Inangat nito ang patpat upang ipalo kay Lito. Kaso nga lang laking gulat ng lahat nang bigla itong tumilapon palayo. Isa sa mga kalabaw ni Lito ang sumuwag sa kanya. Hindi na ito makatayo dahil binabantayan siya ng galit na hayop. Nako, pasensya ka na, Mando ha. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na wag na wag mong gagalawin ng pamangkin ko kapag nandyan ang alaga kong sininggas. Talagang hindi ka sasantuin yan. Wika ni Octavio. Akmang tatayo pa sana si Mando nang bigla siyang pigilan ni Lito. Huwag po kayong tatayo, Mang Mando. Dahil sa oras na gawin mo yan, hindi po kayo titigilan ni Ninggas. Hindi ko rin siya kayang pigilan. Kasalanan niyo din po kasi. Wika ni Lito. Bakit naman kasi hindi nyo nilalagyan ng tali yung torog yan? Aray ko. Ayan tuloy. Parang nabasag yung balakang ko ha. Nasuwag pa ako. Tugon ni Mando. Naku Mando ha, pasensya ka na. Pero tama naman kasi si Lito eh. Kasalanan mo din kasi. Wala akong pake. Alisin nyo na yung kalabaw na to para makauwi na kami. Aalis lang si Ninggas. Kung mangangako kang hindi ka na uli manggugulo dito sa amin. O kahit sa kanino pa sa mga kababaryo natin. Ang kulit-kulit niyo po kasi. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit naman ako hihingi ng tawad dyan sa kalabaw na yan? Sipain ko pa yung mukha niyan eh. Pag-uusap ng tatlo. Bigla namang nagbuga ng hangin sa ilong ang kalabaw. Tanda na galit na ito. Ayaw mo po. Ay di bahala ka. Maghapon kang babantayan ni Ninggas dyan. Sige na po ha. Mauna na po kami. Wika ni Lito. Walang yan naman talaga. Oo, ano ba yan? Ano ba itong pinasok ko? Oo na, sige na. Humihingi na ako ng tawad. Pasensya na. Tugon ni Mando. Matapos ay kagad nang tumakbo palayo ang kalabaw. Dali-dali namang tumayo si Mando at iika-ikang umalis sa lugar. Hindi alam ni Lito kung bakit ganito ang ugali ng alaga. Simula nang makuha ito ni Octavio sa kagubatan, naging malapit na si Ninggas sa binata. Kaunting pagbabalik tanaw, nasa 7 taong gulang si Lito ng mga panahong iyon. Nagpunta ang magtsuhin sa gubat upang pumulot ng kahoy na panggatong. Nang makita ni Octavio ang isang batang kalabaw na unti-unting lumulubog sa kumunoy, dali-dali itong humanap ng malaking sanga. Inilapag sa lupa upang gawing tungtungan. Maliit lang ang kumunoy na iyon. Kaya naman naging madali sa magtsuhin ang hilahin paalis ang kawawang kalabaw. Hinang-hina na ito at halos hindi na makatayo. Inilabas ni Lito ang baon niyang tubig at pinainom sa kalabaw. Ilang sandali lang ay muling nanumbalik ang lakas ng hayop at nagsimula na itong tumayo.
O sige na, bumalik ka na sa nanay mo. Baka hinahanap ka na nun. Wika nito sa kalabaw. Marami nitong naglakad palayo. Sa pag-aakalang tuluyan na itong aalis, nagpasya na ang dalawa na tumuloy sa kanilang ginagawa. Nang matapos silang mag-ipon ng mga panggatong, umuwi na sila ng tahanan. Ngunit laking gulat nila nang makitang sumusunod ang munting kalabaw. Pinakiusapan ni Lito ang tiyuhin na isama na lang ito pauwi. Wala namang nagawa si Octavio dahil iniyakan siya ng paslit. Hindi rin ito nilagyan ng tali ang kalabaw dahil sumusunod ito sa utos ni Lito. Sa pagtagal ay lumaki ang kalabaw. Nagamit nila ito sa pagsasaka. Kahit kailan hindi ito humiwalay kay Lito. Kahit saan magpunta ang binata ay sumusunod ito. Madalas ding ipagtanggol ng kalabaw ang binata na tila ba binabantayan niya ito. Ngunit kalaunan, natuklasan ni Octavio ang totoong katauhan ng kalabaw. Hindi rin aksidente ang pagbibigay ng pangalan ni Lito sa nilalang. Ito ay nang minsang ginabi ng uwi si Octavio. Napadaan ito sa kangkungan ng mga kalabaw at napansing wala si Ningas. Alam nitong mag-aalala ang pamangkin kung sakaling malamang wala ang alaga, kaya naman kaagad niya itong hinanap sa buong lugar. Natagpuan ang kalabaw sa kalagitnaan ng gubat. Habang nakatitig sa malaking puno ng nara, akmang lalapit sana si Octavio nang biglang magliwanag ang sungay ng kalabaw. Nagbago ang anyo nito. Ang katawan ay isang tao, ngunit ang ulo at mga paa nito ay sa kalabaw. Napagtanto ni Octavio na ang alagang kalabaw ng pamangkin, isang balaw. Hindi makakilos sa kinakatayuan ang Ginoon ng mga sandaling iyon dahil natatakot itong marinig ng balaw ang kanyang mga galaw. Kilala bilang malupit na nilalang ang mga ito. Pinili niyang manatili sa kinakatayuan at antaying umalis ang nilalang. Kaso nga lang laking gulat ni Octavio nang bigla itong magsalita. Mabuti naman at nagawa mo kong sundan, Octavio. Alam kong naguguluhan ka sa mga nangyayari, pero ipanatag mo ang iyong kalooban dahil wala akong masamang tangka sa iyong pamangkin. Wika ng balaw. Sa tagal ng panahong nakasama ka namin, hindi ko lubos akalain na isa kang balaw. At kung hindi masama ang hangarin mo, maaari ko bang malaman kung ano? Tugon ni Octavio. Si Lito, kakaibang bata. Nagagawa niyang marinig ang isipan ko. Kaya nasabi ko sa kanya ang pangalan ko dahil naiintindihan ako ng pamangkin mo. Pangalan? Anong pangalan? Hindi ba tinatawag ka ng pamangkin kong Ningas? Huwag mo sabihin yon ang totoo mong pangalan. Oo, Ningas ang pangalan ko. At ako ang tagapagbantay ng kabundukang ito. Pinili kong maging gabay ng pamangkin mo dahil alam ko meron siyang mabigat na tungkulin na kailangan niyang gampanan. Teka, sandali lang. Napakabata pa ni Lito para sa ganitong responsibilidad. Darating ang panahon. Pero sa ngayon, paglinangin mo ang kanyang isipan at pangangatawan bilang paghahanda sa mga darating niyang pagsubok
pagsapit ng tamang edad. Hanggat hindi dumadating ang takdang panahon, wala kang sasabihin sa kanya tungkol sa napag-usapan natin. Matapos makipag-usap ng nilalang, kagad na itong nagbalik sa anyong kalabaw at sumama pabalik kay Octavio. Walang sinabi si Octavio sa pamangkin tungkol sa totoong anyo ng balaw. Hinayaan nitong isipin ni Lito na pangkaraniwang kalabaw ang alaga. Nagawa niya itong itago hanggang sa kasalukuyan. Balik tayo sa kwento. Matapos ang pangyayari, pinagsabihan ni Octavio ang binata na wag daw wag gagamitin sininggas para lamang sa pansariling kapakanan. Wag po kayo mag-alala, Tiyo. Kagaya po ninyo, kaya ko din namang magpakumbaba. Pero kasi, kapag nakita kong sobra-sobra na, aba, ibang usapin na yun, no? Wika ng binata. Napangiti na lang si Octavio dahil alam niyang ito ang magiging sagot ng pamangkin. Ganun pa man, hindi rin maikakaila ng Chewin na darating ang panahong mabubunyag ang totoong katauhan ni Ningas. Alam ko, Lito. Ngunit ito ang tatandaan mo. Lahat ng nagaganap sa buhay natin ay may dahilan. O siya, ibaba mo na yung mga kain ng gulay para makapagpahinga na mga kalabaw. Maaga pa tayong bababa ng bayan bukas. Tugon ni Octavio. Kaso nga lang, hindi nito inaakalang maagang darating ang sinasabing panahon. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na ang Magchewin. Nagkakarga ito ng mga gulay na dadalhin sa bayan. Inutusan nito ang pamangkin na kunin ang mga kalabaw sa pinagtatalian. Marami ang dala nila kaya kakailanganin ng 2 karo. Medyo malayo sa tahanan ang pinagtatalian ng mga ito. Madilim pa ng mga sandaling iyon. Pagkarating ng binata sa lugar, napansin niya na wala si Ningas. Tinawag ito ng binata, ngunit walang lumalapit sa kanya. Hinayaan na lang nito ang alaga dahil alam niyang sa oras na matunugan nitong aalis na ang Magchewin, kagad din itong magpapakita sa kanila. Dinala ni Lito ang 2 kalabaw sa tahanan. Nagtaka si Octavio dahil hindi kasama ng pamangkin ang alaga. Hoy, mala! Asan si Ningas? Kadalasan nauuna pa yung dumating dito eh. Nasaan kaya yun? Tanong ni Octavio. Yan nga din po ang iniisip ko, Papang Octavio. Nakakapanibago din eh. Kanina pa ako tawag ng tawag dun pero wala namang lumalapit sa akin. Tugon ni Lito. Ako na mag-aasikaso sa mga kalabaw. Balikan mo. Baka nasa loob ng gubat nanginginain na naman. Alam mo naman yung alaga mo eh. May pagkapasawayan. Muling utos ng Chewin. Dali-dali namang sumunod si Lito. Inikot nito ang paligid na pinagtatalian ng mga kalabaw habang sumisipol para marinig ng alaga. Kaso nga lang, nakarinig ng kalusko si Lito. Inakala ng binata na gawa yun ng alaga. Ngunit laking gulat niya dahil ibang nilalang ang nakita. Nakatalikod ito sa kanya habang may kung anong nilalapa. Dahan-dahang lumingon ang nilalang sa kinakatayuan nito. Marahang naglakad papunta sa kinaroroonan ng binata na noon ay hindi makagalaw. Isang malaking nilalang na may ulo ng baboy ramo at katawan ng tao.
Patuloy itong umaangil habang tumutulo ang laway. Napatras ang binata at hindi na malayan ang putol na kahoy na nakaharang sa kanyang likuran. Natumba si Lito. Ito ang naging hudyat para sa nilalang upang sumalakay. Tumalon ito papunta sa binata. Wala nang nagawa si Lito kung hindi ang pumikit. Kaso nga lang ilang segundo na ang nakakalipas. Wala pa ring lumalapat na kuko o pangil sa kanyang katawan. Unti-unti nitong idinilat ang mga mata. Nakita ang isa pang nilalang na nakatayo sa harapan. Hindi maaninag ng binata ang bandang ulo nito. Ngunit kitang-kita niya ang katawan. Napakalaking nilalang na may hawak na gintong palakol. Tumayo ka dyan, Lito. Hindi ito ang oras para matulog. Nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig ang boses ng nilalang. Laking pagtataka nito dahil napakapamilyar ng tinig na yon. Dahan-dahang tumayo si Lito habang patuloy na inaalala kung saan huling narinig ang tinig. Hanggang sa muli itong nagsalita. Ano bang ginagawa mo, Lito? Huwag kang tumunganga dyan. Umalis ka na. Dito palang naalala ng binata kung sino ang may-ari ng boses na iyon. Walang iba kung hindi si Ningas. Ningas? Ikaw ba yan? Mamaya ka na mangulit. Sundin mo muna ang sinabi ko. Puntahan mo si Octavio. Muling wika ni Ningas. Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa tsuwin. Nagulat si Octavio nang makitang pawis na pawis ang pamangkin at takot na takot. Oh, anong nangyari? Bakit parang nakakita ka ng engkanto? Tanong ni Octavio. Hindi ko po alam kung engkanto po ba yun o ano eh. Basta, nakikipaglaban po sa nilalang si Ningas eh. Tugon ng binata. Nagulat si Octavio sa sinabi ng pamangkin. Dali-dali itong dumampot ng itak at pumasok sa kagubatan. Sumunod naman si Lito. Pagkarating sa lugar, saktong nakita nito na inapakan ng nilalang na kalahating tao, kalahating kalabaw, ang ulo ng isa pang nilalang. Nagpakawala ito ng malakas na sigaw, sabay pugot ng ulo ng kalaban. Nagbuga ng hangin sa ilong, pagkatapos ay nilingon ng dalawa. Lintik na mga nilalang na to. Muli na naman silang nagbalik. Lito, Octavio, ayos lang ba kayo? Wika ni Ningas. Ito ang pangalawang beses na nakita ni Octavio ang totoong anyo ng kalabaw. Hindi pa rin naaalis ang pagkamangha nito sa napakakisig na nilalang. Oo, ayos lang naman kami pero anong nangyari dito? At sino yung napatay mo? Tanong ni Octavio. Isang sundalong muwa. At sa palagay ko, pinadala to ng kanilang pinuno para tignan kung pwede na silang makalabas. Mabuti na lang at namataan ko siya kanina. Dahil kung hindi, makakabalik siya sa kanilang karian. Paniguradong lulusob na naman ang mga sukab na engkantong yun. Tugon ni Ningas. Pasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Nawala sa mag-isip ng magtsuhin ang kanilang balak na bumaba sa bayan. Papang, hindi ba bababa tayo sa bayan para ibenta ang mga gulay? Tanghali na po oh. Singit ni Lito. Naku po, naloko na. Oo nga pala,
Maaari bang mamaya na lang natin pag-usapan ang mga nangyari, Ningas? May kailangan pa kasi kaming gawin eh. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Wika ni Octavio. Alam mo na hindi ako maaaring humiwalay kay Lito. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko pa ding mag-anyong kalabaw. Tugon ni Ningas. Nanlaki ang mga mata ng magtsuwing. Dahil nagliwanag ang sungay ng balaw, unti-unti itong nagbalik sa anyong kalabaw. Tara na po. Tatangaliin tayo lalo nito eh. Ningas, halika na. Wika ng binata. Napagtanto ni Octavio na talagang inosente pa ang isipan ng pamangkin dahil baliwala lang sa kanya ang nasaksiyan na tila ba pangkaraniwan lang ito. Simula ngayon, Lito, maririnig mo na ako sa pamamagitan ng isip. Ikaw din, Octavio. Sa ganung paraan, walang makakalam ng pinag-uusapan natin. Dahil baka pagtawanan kayo ng mga tao kapag nakitang nakikipag-usap sa isang kalabaw. Tugon ni Ningas. Pagdating sa bayan ay naupo si Octavio sa tabi ng kalabaw habang pinagmamasdan si Lito na ipagbili ang kanilang mga inaning gulay. Masyado pang maaga ang pagpapakilala mo sa kanya, Ningas. Hindi kaya makasama yan para sa bata? Tanong ni Octavio. Alam ko, Octavio. At hanggat maaari, ayokong nakawin sa pamangkin mo ang kanyang kabataan. Lalo pat nakikita ko kung gaano siya kasaya. Pero wala akong magagawa dahil ito ang kanyang tadhana. May pagpipilian pa din naman siya at nasa kanya pa din ang huling pagpapasya. Tugon ni Ningas. Tama ka, Ningas. Sa ngayon, wag nating alisin sa kanya ang karapatang maging bata. Muling wika ni Octavio. Ilang sandali pa ay naubos na ang kanilang paninda. At dahil maaga pa naman, hinayaan nitong mag-ikot ang pamangkin kasama si Ningas. Laking gulat ng mga tao nang makita ang isang kalabaw na walang tali. Sumusunod lang ito sa paslit. Ang ilan ay natatakot. Ngunit marami sa mga ito ang namamangha dahil napapasunod ni Lito ang alaga sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay o paghawak sa sungay nito. Lingid sa kaalaman ng lahat na nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng isipan. Pasensya ka na, Ningas ha. Ang daming tao. Tumitingin pa dito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Lito. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Tugon ni Ningas habang patuloy na nakabantay sa posibleng panganib. Ilang sandali pa ay nagpa siya nang bumalik ang binata sa kinaroroonan ng chewing. Nakita nilang may ilang mga kalalakihan itong kausap. Malakas ang pandinig ni Ningas, kaya alam nito kung ano ang pakay ng mga kalalakihan. Mukhang hindi maganda ang kakalabasan nito, Lito. Gustong kikilan ng mga lalaking yan si Octavio. Wika ni Ningas. Oo, Ningas, alam ko. Kilala ko yung mga lalaking yan eh. Ay, nako. Talaga nga naman oh. Tugon ng binata. Dito ka lang. Ako ang bala. Naglakad siya papunta kay Octavio
Nagulat ang mga kalalakihan nang makita ang galit na kalabaw. Pasensya na pero hindi ko ibibigay sa inyo ang pera namin. Ang lalaki ng katawan nyo. Bakit hindi kayo maghanap buhay? Wika ni Octavio. Marahang naglalakad si Ninggas papunta sa mga kalalakihan. Binaliwala nila ito at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Octavio. Talagang hindi ka pa rin nadadala, Octavio. Ilang beses ka nang binalaan. Pero ni minsan, hindi ka nakinig. Huwag mong antayin si amo pa ang makipag-usap sa'yo dahil hindi mo magugustuhan ang mga mangyayari. Tugon ng isa sa mga lalaki na nagngangalang Munding. Alam nyo, nagsasayang lang kayo ng laway eh. Wala kayong makukuha sa akin. Kung ako sa inyo, alis na ako. Dahil hindi ko kayang pigilan yung paikot-ikot na kalabaw na yan. Wika ni Octavio. Biglang napalingon ang mga kalalakihan. Nakitang papasugod na si Ninggas. Nagtakbuhan ang lahat sa sobrang takot. Nagsipag-akyatan sila sa puno. Pakisabi sa amo nyo na hindi ako magbabayad sa kanya dahil wala naman akong dapat bayaran. At saka, ang galing din pumili ng amo nyo, no? Nakakuha siya ng mga taong unggoy. Wika ni Octavio. Kagad nitong inaya ang pamangkin na umuwi. Hapon na nang makarating sila sa tahanan. Kagad nang pinakain ni Lito ang mga kalabaw. Matapos ay nagtungo ito sa batis. Sumakto namang naroon si Ninggas. Medyo natawa si Lito dahil hindi pa rin nawawala ang pag-uugali nito bilang kalabaw. Ang bunga kala ko, balat kayo mo lang yung pagiging kalabaw. Bakit nakalublob ka dyan sa tubig? Tanong ni Lito. Natawa si Ninggas at tumayo. Lumapit sa binata. Alam mo, Lito, hindi naman nawawala sa akin ang likas na katangian naming mga bawa. Kahit sa mundo namin, ganito ang ginagawa ko. Tugon ni Ninggas. Kinuha naman ng binata ang pagkakataon para makipag-usap sa nilalang. Matanong ko lang, Ninggas, bakit nga pala kayo nandito sa mundo namin? Wala bang damo sa lugar nyo? O wala bang magandang liguan? Tanong ni Lito. Ay nako, may tungkulin akong dapat gampanan. Nagsimula yon ng isilang pa. Ang kabundukang ito, bahagi ng aking tungkulin. Ako ang tagapagbantay ng lugar na ito, Lito. Ikaw ba? Alam mo ba kung ano ang misyon mo? Tugon ng nilalang. Napaisip si Lito sa tanong ni Ninggas. Misyon. Lahat ba ng tao may misyon sa buhay? Kailangan ba talaga nun? Muling tanong ng binata. Oo, Lito. Lahat ng nilalang sa mundo, isinilang na may misyon o may tungkulin na kailangang gampanan. At ikaw, Lito, malaking papel ang gagampanan mo. Kung naaalala mo ang nilalang na nakalaban mo, isang palatandaan na nagsimula na ang misyon mo. Huwag mo itong aatrasan dahil ito'y biyaya ng Amang may likha. Karamihan sa mga tao sa mundo, hindi nila nagagampanan ang kanilang misyon
dahil pinangungunahan sila ng takot at katamaran. Dahil mahal tayo ng Amang Maylika, binibigyan tayo ng kalayaan upang mamili kung ating bang gagampanan ang misyon o hindi. Nasa iyo ang pagpapasya, Lito. Pero huwag mong kakalimutan ang kabutihang may dudulot sa lahat ng tao sa oras na tanggapin mo ang iyong misyon. Tugon ni Ningas. Nang mga sandaling iyon, sinusubukan na nitong ipaliwanag ang lahat sa binata. Nakakapagod yun ah. Pero, bakit? Anong kailangan nila sa mundo ng mga tao? Yung nakalaban mo, anong meron? Tanong ni Lito. Ang pangunahing layunin ng mga Mua, pagharian ang mundong ito. Ginagawa nilang alipin ang mga tao, at sa oras na mamatay kayo sa sobrang pagod, nagsisilbi namang pagkain ng mga katawan nyo para sa kanilang hari. Wika ni Ningas. Napalunok ng laway si Lito. Naalala ng binata ang nangyari sa kanya. Kung hindi dumating si Ningas ng mga sandaling iyon, paniguradong naging laman siya na si Lito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Mua ay malaking nilalang na may nag-iisang mata sa gitna ng kanilang muka. Wala itong ilong at punong-puno ng matatalas na ngipin ang bunganga nito. May dalawang klase ang Mua, ang mga alipin at ang kanilang maharlika. Naiiba ang itsura ng mga maharlika. 4 ang kamay ng mga ito at may 2 sungay. Samantalang ang mga alipin naman, 2 lang ang kamay at walang sungay. Sinasabing ang mga maharlikang Mua lang ang may karapatang kumain ng karne ng tao o hayop. Samantalang ang mga alipin naman, ipa ng palay ang pinagtitiisang kainin. Nakakatakot ang mga Mua dahil sa taglay nilang lakas. Ngunit sa kabila ng laki ng katawan ng nilalang, napakahina naman ng utak nito. Madalas makikita ang mga Mua sa kabundukan. Naninirahan sila sa mga yungib. Nagtitipon-tipon sila sa oras ng kabilugan ng buwan upang magsama-samang manalasa sa mga bayan. Dukutin ang mga kababaihan at bata. Dinadala ito sa kanilang hari. At ang mga kalalakihan naman ay ginagawang alipin sa kanilang karian. Balik tayo sa kwento. Ang muwang nakalaban ko, maaring pinadala ng kanilang hari para magmatsyag o alamin ang sitwasyon. Akala nila siguro wala nang mga kagaya kong namamalagi dito. Wika ni Ningas. At dagdag pa nito, mortal na kalaban ng mga Mua ang lahing balaw dahil sila ang nagiging kadalasang dahilan ng kaguluhan sa kabilang dimensyon. Maging ang ibang lahi ng engkanto, sila din ang sinisisi. Pero nung gagawin ko? Bata pa ako eh. Mahina. Tapos nag-iisa lang. Tugon ni Lito. Nasa likod mo ko, Lito. At sa oras na makipagharap ka sa mga Mua, magugulat ka sa magagawa mo. Sa ngayon, umuwi na muna tayo. Paniguradong hinihintay ka na ni Octavio. Wika ni Ningas. Pag-uwi ng bahay, napansin ng binatang bukas ang pintuan. Kadalasang isinasara ito ni Octavio dahil pumapasok sa tahanan ang mga insekto.
Marahang pumasok si Lito sa tahanan. Napansin na nagkalat ang mga kagamitan. Hinanap nito ang tiyuhin sa silid. Ngunit wala ito doon. Dali-daling lumabas ang binata at pumunta sa pinagtatalian ng kalabaw. Sa pagbabakasakaling pumunta doon ng tiyuhin upang tignan ang mga alaga. Sa kasamaang palad wala ito doon. Pabalik na sana ng tahanan si Lito nang mapansin ang tsinelas ni Octavio. Dito na kinabahan ng binata. Kagad pinuntahan si Ningas na nooy nasaan yung balaw. Anong problema, Lito? Nasaan si Octavio? Wika ni Ningas. Hindi ko alam eh. Pero may hinala ako. May masamang nangyari sa kanya. Tugon ng binata. Sabay dampot ng tsinelas ng tiyuhin. Bigla namang huminto sa pagkilos si Ningas at inamoy ang paligid. Tumingin ito kay Lito. Sabay senyas na dahan-dahang lumabas ng kakauyan. Pagkarating ng binata sa bakuran, laking gulat nito dahil biglang tumalsik si Ningas papunta sa kanyang kinakatayuan. Dali-dali naman itong nakaiwas. Nanlaki ang mga mata nang makita ang isang nilalang na papalabas ng kagubatan. Napakalaki ng katawan at 4 ang kamay ng nilalang na yun. May nag-iisang sungay din sa ulo, kaya kagad napagtanto ni Lito. Isa itong muwa na may mataas na katungkulan. Dali-daling humanap ng sandata ang binata. Isang putol na hawakan ng asarol ang kanyang natagpuan. Dinampot niya ito. Matapos ay pinuntahan si Ningas upang alalayan itong tumayo. 2 beses na malaki ang nilalang kaysa sa balaw, kaya nagawa siyang patalsikin. Mag-iingat ka, Lito. Hindi basta-basta ang isang yan. Alam ko, Ningas. Kaya hayaan mo kung tulungan ka sa laban. Oo, Lito. Dahil kung wala ka, hindi ko din siya magagawang talunin. Pag-uusap ng dalawa. Inilabas ni Ningas ang isang gintong palakol mula sa likod. Sinabihan si Lito na hawakan nito. Kagad namang sumunod ang binata sa utos ng balaw. Sa pagkakataong iyon, ramdam ni Lito ang kakaibang daloy ng enerhiya mula sa sandata, maging ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan. Anong nangyayari? Bakit ako lumalaki? Tanong ni Lito. Pansamantala ang anyo na yan, Lito. Magiging kasing lakas mo ko dahil inilipat ko sa iyo ang kalahati ng puwersang meron ako. Nakadepende sa iyo kung paano tayong lalakas. Naunawaan ko, Ningas. Ngayon sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko para matalo natin ang nilalang na yan. Kailangan mong maputol ang kanyang sungay. At para magawa mo yon, dapat makalapit tayo ng husto sa kanya. Walang problema. Naiintindihan ko, Ningas. Pag-uusap ng dalawa sabay sugod sa nilalang. Medyo nahirapan sila sa paglapit dahil napakalakas ng muwa at hindi nila magawang pigilan ang 4 nitong kamay. Bagaman nagagawa ng binatang sanggain ang mga atake, napapaatras pa din ito. Sabayan mo ang mga atake niya, Lito. Pero mag-iingat ka. Dahil sa oras na tamaan ka ng kamay niya,
paniguradong malalasog ang katawan mo. Oo, pareho tayo ng lakas. Pero hindi magkasing tibay ang katawan natin. Kaya ako ang dedepensa at ikaw ang gagawa ng pag-atake. Wika ni Ninggas. Matapos ay muling sumugod ang dalawa. Sinasangga ng balaw ang bawat pagsugod ng Mua. Sinasabayan naman ito ng pag-atake ni Lito sa katawan ng nilalang. Laking tuwa ng dalawa dahil gumagana ang kanilang plano. Sa pagpapatuloy ng laban, nagawa nilang galitin ng husto ang Mua, dahilan para mawala ito sa konsentrasyon at magwala sa buong lugar. Ito na ang pinakahinihintay natin. Lilituin ko ang Mua. Puntiryahin mo ang mata nito. Wika ni Ninggas. Tumango naman si Lito at kagad na tumakbo papunta sa likod ng kalaban. Humanap ito ng mataas na puno upang makakuha ng magandang pwesto sa pag-atake. Pag-akyat nito ay nag-antay siya ng pagkakataon. Ilang sandali pa ay humarap sa kanya ang nilalang at napatingala. Dali-daling tumalon si Lito. Inumang ang hawak na patpat sa mata nito. Umatungal sa sobrang sakit ang Mua habang pilit itong inaabot ang binata. Mabilis naman itong tumalon palayo. Sa pagkakataong iyon, tanging pandinig na lang ang inaasahan ng Mua. Marahang kumilos si Ninggas at tumalon pa itaas. Sabay putol ng sungay nito gamit ang kanyang palakol. Kagad namang natumba ang malaking nilalang. Pagkatapos na maputol ng balaw ang kanyang sungay, nagbuga ng hangin sa ilong si Ninggas. Simbolo na nagawa nitong patayin ang kalaban. Magaling, Lito. Hindi na masama sa unang pagkakataon. Pero kailangan pa nating hanapin ang tiyuhin mo. Kaya magmadali. Hindi na naituloy ng bawa ang sasabihin. Biglang bumagsak ang binata. Dali-dali niya itong pinuntahan at binuhat papasok ng tahanan. Bakit? Bakit bigla na lang ako nang hina, Ninggas? Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Tanong ng binata. Bumalik na ito sa dating katawan. Hindi kinaya ng katawan mo ang malakas na enerhiya mula sa akin. Kaya ka nanghihina. Pero pansamantala lang yan. Sa ngayon magpahinga ka. At ako na ang bahalang humanap kay Octavio. Tugon ni Ninggas. Laking gulat ng dalawa dahil biglang nagsalita si Octavio na nooy nakatayo sa pintuan. Hanapin. Bakit naman, Ninggas? Saka anong nangyari sa labas? Parang dinaanan ng buhawi ang mga kahoy ah. Tanong ni Octavio. Isang maharlikang Mua ang sumugod dito kanina, Octavio. Mabuti na lang at nagawa namin itong pigilan. Tugon ni Ninggas. Anong nangyari sa pamangkin ko? Bakit parang lantang gulay yan? Muling tanong ni Octavio. Nag-aalala ito sa nangyari kay Lito. Ito ang unang epekto ng unang beses niyang pakikipag-isa sa akin, Octavio. Pero huwag kang mag-alala dahil pansamantala lang ang epekto nito. Kailangan niya lang magpahinga. Kusang manunumbalik ang lakas ng pamangkin mo.
Tugon ni Ningas. Magagalit pa sana si Octavio. Ngunit hindi ito naituloy. Kaagad siyang inawat ni Lito. Papang, alam kong galit ka dahil sa nangyari pero huwag ka sanang mag-alala. Nanalo kami. Nangihina lang ako dahil hindi pa sanay yung katawan ko. Wika ni Lito. Tama ang sinabi ng bata. Kaya kailangan ko munang umalis. May kailangan lang akong gawin para lalong palakasin ang katawan ni Lito. Hindi na natin ito mapipigilan, Octavio. Kailangan nang harapin ng pamangkin mo ang kanyang tadhana. Tugon ni Ningas. Naiintindihan ko, Ningas. Kaya sabihin mo sa akin kung anong maaari kong maitulong. Handa akong makiisa. Wika ni Octavio. Salamat, kaibigan. Sa ngayon, kailangan mong bantayan si Lito habang wala ako. Huwag kayong aalis ng tahanan. Mag-iiwan din ako ng ilang kaibigang lambana para bantayan kayong dalawa. Sandali lang akong mawawala, Octavio. Muling tugon ni Ningas at kagad na itong umalis. Hindi lubos maisip ni Octavio na may ganitong kabigat na pasanin ang pamangkin. Sa murang edad kailangang makipaglaban ng binata upang maisakatuparan ang kanyang misyon. Habang pinagmamasdang matulog ang pamangkin, hindi maiwasan ni Octavio ang makaramdam ng awa. Kung maaari lang, siya ang pumasa ng lahat para sa kanya. Gagawin ito ng tiyuhin. Kinabukasan maagang nagising si Octavio. Laking gulat nito dahil wala na sa higaan si Lito. Dali-dali itong lumabas ng tahanan at nakita si Lito na nagpapakain ng mga alagang kalabaw. Magandang umaga, Papang. Mabuti naman po't gising na kayo. May mainit pong tubig sa termos. Magkape po muna kayo. Tapos punta tayo sa bukid para magtrabaho. Wika ng binata. Napangiti na lang si Octavio. Muling pumasok sa tahanan. Pagkalabas nito ay meron siyang bitbit na 2 tasa ng kape. Hindi, Lito. Araw ng pahinga natin ngayon. Kaya buong araw tayong mauupo at walang ibang gagawin. At isa pa, hindi rin tayo makakapagtanim. Wala pa ako nabibiling binhi. Pasensya ka na, ha? Tugon ng tiyuhin. Naupo naman si Lito sa tabi nito. Kinuha ang isa pang tasa. Ayos lang po, Papang. Marami pang pagkakataon. Sa ngayon, masaya ako at magkasama pa din tayo. Alam mo ba, nag-alala kami sa'yo kagabi? Bigla ka kasing nawala eh. Nagpakita pa yung muwa. Kaya inakala namin, baka kinain ka ng nilalang na yun. Tumawa ng malakas si Octavio at pinaliwanag ang nangyari. Ganun ba? Pasensya na kayo, ha? Nagpunta kasi ako sa Kakaoyan dahil nalimutan ko yung timba na pinapainuman ko sa mga kalabaw. Naiwan ko nga yung tsinelas ko eh. Tinamad na akong bumalik kaya hinayaan ko muna. Kaso nahirapan ako sa paghanap ng balde. Madilim na kasi. Alam mo namang lumalabo na yung mata ko eh. Tugon ni Octavio. Natawa naman si Lito. Hindi inaasahan ng tiyuhin ang susunod na sasabihin ng binata. Papang, maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin ha. At saka pagtuturo po sa mga nalalaman niyo. Kung hindi po dahil doon,
Siguro wala akong alam sa buhay. Kaya malaki po yung utang na loob ko sa inyo. Wika ni Lito. Wala kang dapat ipagpasalamat, Lito. Alam mo bang, ako ang dapat magsabi sa'yo nun eh. Kasi naging masaya yung buhay ko. Simula nang iwan ka sa akin ng mga magulang mo. Tugon ni Octavio. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay dumating si Ningas na nasa anyong kalabaw. O Ningas, mabuti naman nakabalik ka na. Ano? Kumusta? Tanong ni Lito. May maganda at masama akong balita. Ang masama, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Dahil ang napatay nating muwa kagabi, isa sa mga anak ng hari. At para sa magandang balita, magagawa mo nang gamitin ang lakas mo nang hindi nangihina ang katawan pagkatapos. Wika ni Ningas. Kung ganon, kailangan na nating magmadali. Hindi pwedeng maabutan nila tayo dito. Maraming kabayan sa paligid at maaari silang madamay kung sakali. Tugon ni Octavio. Tama ka, kaibigan. Kailangan nating umalis bago sumapit ang dilim. Gabi kung sumalakay ang mga muwa dahil hindi sila nakakakita kapag maliwanag ang araw. Muling wika ni Ningas. Bigla namang nakaisip ng paraan si Lito. Kung bulag sila sa liwanag at kahinaan nila ito, bakit hindi natin sila labanan sa panahong mahina sila? Tanong ni Lito. Tama ka, Lito. Ngunit hindi natin alam kung saan sila naglulungga at nag-aantay ng paglubog ng araw. Isa pa, magiging delikado yun, lalo pat kagaya nila. Lumalabas lang ang lakas ko tuwing gabi. Kaya nga nasaan yung kalabaw ako kapag umaga dahil kahinaan ko din ang sikat ng araw. Pagpapaliwanag ni Ningas. Tama ang kaibigan mo, Lito. Hindi natin pwedeng ibuwis ang buhay natin. Sumunod na lang tayo sa plano ni Ningas. Bilisan nyo na. At kailangan na nating umalis. Wika ni Octavio. Kagad naglakbay ang tatlo papunta sa kabundukan. Ito din ang lugar kung saan nakuha nila Lito ang batang kalabaw na si Ningas. Muli na din akong nakabalik sa pinagmulan ko. Antayin nating lumubog ang araw para maibigay ko sa iyo ang pinangako ko, Lito. Wika ni Ningas. Kagad itong naiga sa lupa upang magpahinga. Naupo naman ang binata sa tabi nito at sumandal sa katawan ng kaibigan. Magpahinga na po muna tayo, Papang Octavio. Wika ni Lito. Ilang oras ang nakalipas. Tuluyan ng lumubog ang araw. Ginising ni Ningas ang binata at pagmulat nito, nakitang nasaan yung balaw na ang kaibigan. Tumayo si Lito habang nagpapagpag ng katawan. Napansin nitong napakaraming nilalang ang nakapalibot sa kanila. Sandali lang. Bakit ang daming kamukha mo, Ningas? Tanong ni Lito. Sila ang mga kalahi kong tutulong sa atin. Naparito sila para ipagkaloob sa iyo ang regalo ko. Pagkasabi ni Ningas ng mga katagang ito. Isa-isang naglapitan ang mga kalabaw. Hinawakan ng binata sa balikat.
Ramdam ni Lito ang daloy ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. At nang matapos ang pagsasalin ng lakas, inabot ng isa sa mga balaw ang baston na yari sa itim na kahoy. Tanggapin mo ang sandatang yan, Lito. Ito ang magiging simbolo ng iyong lakas. Gamitin mo ito sa mabuting gawain. Ngayon maganda ka na at papalapit na ang mga kalaban. Wika ni Ningas. Kagad naglabas ng mga sandata ang mga balaw. Kanya-kanyang nagsipagpwesto sa paligid. Naririnig nila ang ingay ng mga paparating na nilalang. Hanggang sa makita na nila ang napakaraming muwa. Nagsigawan ang mga balaw at sinalubong ang mga ito. Habang sina Lito at Ningas nag-aantay sa likod ng hanay. Ito na ang pinakahinihintay natin. Sa pagkakataong ito, huwag kang magpapapigil. Wika ni Ningas. Sang-ayon ako, Ningas. Halika na. Tugon ni Lito. Kagad tumakbo si Ningas. Tumalon ang binata sa likod nito. Pagdating sa mga kalaban, sabay na sumugod ang dalawa. Bawat kalabang madadaanan ng mga ito ay tumutumba. Samantalang si Octavio, nanonood lang sa laban. Hindi ito makapaniwala na makikita ni Sainagap ang kapalaran ng pamangkin. Napapangiti ito habang nakikita kung paanong pinapatumba ng binata ang mga nilalang. Maging si Ningas, nagugulat dahil sa ipinapakita ng binata. Magkakonekta silang dalawa. Ramdam nito ang kakaibang lakas na noon pa lamang naranasan. Unti-unting nararamdaman ng mga muwa ang kanilang pagkatalo. Lalo na nang pabagsakin ni Lito at Ningas ang hari. Pinutol ng balaw ang ulo nito at inihagis sa hanay ng mga muwa. Unti-unting nag-atrasan ang mga ito hanggang sa napilitang bumalik sa kanika nilang mga yungib. Nagsigawan ang mga balaw dahil sa nakamit na tagumpay. Binuhat ng mga ito si Lito habang nagbubunyi. Magaling, Lito. Pinahanga mo ang aming pinuno. At dahil dyan, iginagawad ko sa iyo ang katungkulang tagapagbantay ng bundok ng Kanlandog. Wika ni Ningas. Malugod namang tinanggap ni Lito ang kanyang tungkulin. Ipinangako nito sa harap ng mga balaw na patuloy na aalagaan ang kabundukan. Itataguyod ang kapayapaan sa pagitan ng mga engkanto at mga tao. Sa paglipas ng mga taon, hindi na muli pang naaninag ang mga muwa. Tuluyan ang naging payapa ang kabundukan. Namuhay pa rin ng simple si Lito, kasama ang tiyuhin at alagang si Ningas. Bagaman wala ng panganib, nanatili pa ring alerto ang binata dahil ito ang kanyang katungkulan bilang bantay ng kabundukan. Kaunting opinyon para sa kwento, mga kabayan. Ako pinaka-tumatak sa akin yung parte na ang bawat tao merong misyon sa mundo na kailangang gampanan. Kaso nga lang, may mga tao din na hindi nagagampanan ng kanilang misyon dahil sa takot at katamaran. Dahil mahal tayo ng amang may likha, hinahayaan niya tayong mamili kung gagampanan ba ang mga nakaatang na misyon sa atin. Yun, napapaisip lang ako kung ano kaya yung misyon ko? Ano kaya yung misyon ng mga tao sa mundo?
Magandang pagnilayan natin yun mga kabayan. Kung sakaling kayo, alam nyo yung dapat nyong gawin, share nyo naman sa comment section. Maligaya kung babasahin yan. Maraming salamat. Paalam.